Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi muslimin. Magandang gabi po sa ating mga minamahal na mga kapatid at kababayan at mga kapwa ko Pilipino. Ang paksa po na ating tatalakayin sa gabing ito na kung saan ay isa sa pinakamahalagang paksain na dapat na maalaman ng ating mga kababayan. Ang layunin po namin dito ay hindi po para kayo ay payakapin sa Islam o kaya na maimbitahan kayo na kayo magsipag-Muslim. Wala po sa puso ng bawat isang mangangaral ng Islam na sila ay magpayakap ng tao o ibang pananampalataya. Ang layunin po lang namin dito ay magbuksan ang daan tungo sa pag-unawa sa pananampalataya ng ilan nating mga kababayan, sapagkat minorya po ang mga kapatid nating Muslim sa ating bansa. At tayo naman ay dito sa bansang silangan na kung saan ay nakararami naman ay mga mananampalatayang Muslim. So, ito'y magbibigay ng daan tungo sa pag-unawa at magandang relasyon at pagkasamahan ng Muslim at Kristiyano. Ang paksa na aking ikang ay inassign sa atin ng Al-Salam Brotherhood International Incorporated ay ang Muslim ba at si Propeta Muhammad, o ang mga Muslim ba at si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, ay Antikristo. So bago natin sagutin ang katanungan ito na siyang paksa na aking tatalakayin, ay alamin muna natin kung anong kahulugan ng Antikristo. Pag sinabing anti, which means anti, no? Against, you oppose, sabihin sa English, no? Kagaya ng anti-nuclear, ikaw ay against o ikaw ay hindi sumasang-ayon sa na magkaroon ng nuclear, no? So, yun ang tinatawag na anti. Kaya yung Kristo naman, ang tinutukoy ng Kristo ay si Jesucristo, sigurado yan. Sumakinawa ang kapayapaan. So, marami sa mga pastor, mga pari at mga iba-ibang mga ngaral na nagsasabi na ikinakalat nila sa kanilang mga kaani na ang mga Muslim ay mga Antikristo. Dahil sa kanilang kawalan ng kaalaman, ang ating tuloy mga kababayan ay nag-iisip. Dahil sa mahal na mahal nga naman nila si Jesus Christ. Tapos, ito namang mga kababayan nilang mga Muslim na Pilipino ay yung pala hindi naniniwala sa kanilang minamahal na si Kristo. So, lalo tuloy lumalayo ang gap sa pagitan ng mga nagsasabing Muslim sila at sa mga nasasabi naman ng mga Kristiyano sila. Sa pagkakataon pong ito, ay ating alamin kung totoo nga ba yung sinasabi na kumakalat na ang mga Muslim ay mga Antikristo. Nais ko iparating sa inyo po na ang Islam ay meron pong 6 na doktrina na siyang tinatawag po naming Arkanul Iman. 6 na haligi ng pananampalataya o 6 na haligi ng paniniwala. Alam niyo po ba sa 6 na yan ay isa sa pinakasentrong doktrina ng pananampalatayang Islam ay ang paniniwala na walang pagkatangi, pantay-pantay na pag-ibig at pagmamahal at pagrespeto ang iuukol ng mga nagsasabing Muslim sila sa lahat ng mga propetang isinugo ng Diyos. At ito po ang nakapaloob sa doktrina ng Islam. So, in other words po, wala po kaming nire-reject na propeta. At ang katotohanan nga po, ay marahil ito ang nagiging bala sa gaban upang ang ating mga kababayan ay mag-isip. No po? At marahil sinasabi nila, kasi napakababa naman ang pagtingin ng mga Muslim kay Jesucristo, propeta. Samantalang kami ay Diyos ang aming paniniwala, yung iba naman sa kanila ay anak ng Diyos, yung iba naman ay kapantay ng Diyos. Yung iba naman ay nagsasabi na ito ay kabilang sa 3 persona ng pagka-Diyos. So, aalamin po natin ano po ba talaga ang katotohanan. No? At sino talaga ang matatawag na Antikristo? Yung bang Muslim na kung saan ay sumunod lamang sa mga aral na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sumakanya na ba ang kapayapaan at pagpapala? Sang-ayon po sa banal na Quran ay napakalinaw ang kalagayan ni Jesucristo po sa Suratul Maryam. Siya ay nagpakilala mula pa lamang nang siya ay sanggol pa lamang na kung saan ang usigin ng kanyang ina
sapagkat ang kanyang ina ay inakusahan na siya po ay nangalunya o nakiapi. Dahil nagkaroon siya ng anak, birhen, wala namang tatay. Kaya, hindi malaman ni Maria, Birhen Maria, kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili, dahil tiyak na babatuhin siya hanggang sa mamatay. At ang ginawa ni Maria, sa Suratul Maryam po yan, chapter 19 po ng aming banal na Quran, na siyang aming pinaniniwalaan, ay itinuro niya ang kanyang anak, na kung saan ay sanggol pa lamang noon si Jesucristo. Wala pa po siyang isang buwan noon. At sa pamamagitan nga po noon, nagsalita si Jesucristo at pinagtanggol ang kanyang ina. At nagpakilala siya kaagad kung ano ang pagkakalikha sa kanya ng dakilang tagapaglikha. Ang sabi niya, siya ay nilikha ng Allah, ng Diyos, na nag-iisa bilang isang propeta, isinugo siya bilang propeta, at siya ay inutusan na maging mabuti sa kanyang magulang na wala iba kundi ang kanyang ina. At siya ay magdasal at magbigay ng kawang gawa habang siya ay nabubuhay. So, yun po ang kasaysayan na sinasaad po sa aming banal na aklat na Quran. So, malinaw po na doon po sa aming banal na aklat na sinasabi na banal na Quran ay sinabi mismo mula sa bibig ni Jesucristo kung ano ang katayuan niya ng kalagayan niya dito sa lupa. Malinaw po siya ay alipin ng Allah, alipin ng Diyos, siya ay isang propeta. So, humigit pa po doon ay wala na. In fact, binanggit po sa banal na Quran sa chapter ng Suratul Maida na si Jesucristo po ay sinugo ng dakilang tagapaglikha ng Allah na hindi nakihigit pa sa isang mensahero. So, ganun po namin kinikilala ang dakilang sugong ito ng dakilang tagapaglikha. Siya isang sugo, isang propeta. Anak siya ni Maria. Anak siya ng tao sapagkat si Maria po ay tao. So, tiyak ka sasabihin ng mga kababayan natin, ng mga Kristiyano, na kasi sa inyo lang yan, sa inyong aklat lamang na banal na Quran binabanggit yan. Eh sa amin, ang pinaniniwalaan namin ang aming aklat na Biblia. So, napipilitan lang po kami ng mga mananampalataya sa loob ng Islam na iparating sa inyo na hindi po namin nire-reject ang inyong pananampalataya o paniniwala na referensya na Biblia. Dahil kasama rin po sa aming artikulo ng aming pananampalataya paniniwala na maniwala kami sa lahat ng mga kasulatan o kapahayagan na ibinaba o ipinahayag sa mga sugo o mga propeta. In fact, kasama nga po dun pinagkalooban si Jesucristo ng kapahayagan. At ang kapahayagan nga po yung tinatawag na Ebanghelyo. Ano po ba yung laman ng Ebanghelyo sa kabuuan? Ang laman po ng Ebanghelyo sa kabuuan ay ang pagbibigay ng halimbawa ng Jesucristo. Pagtuturo niya ng mga naunang kautusan, mga alituntunin na ipinahayag sa mga naunang mga propeta. At siya naman ay magbibigay ng halimbawa. Gagampanan niya ito, he will set an example. Yun po ang binabanggit sa aming banal na Quran. Dahil tayo dumadako ngayon sa aklat ng ating mga kababayang, mga Kristiyano na ang pinasinasandigan nilang aklat ay ang Biblia. Eh maging sa Biblia po ay hindi po kumukontra. Hindi nagkokontrahan ang Quran at ang Biblia. In fact, kung ano sinabi ng Quran, siya rin po natin matatagpuan sa Biblia. Napakarami pong chapter sa banal na Biblia ang tinutukoy ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, na napakalinaw si Kristo mula sa kanyang bibig. Ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili, siya ay sugo, siya ay propeta. Maging ang mga tao ng mga panahon niya, natatagpo po natin niya sa 4 Gospel, na sinabi niya ng mga tao noon kung sino siya, sinasabi ng mga tao sa kapanahunan niya na siya ay ang propeta. So, kahit nung kapanahunan niya ang paniniwala ng mga tao po ay propeta siya. At nung kapanahunan niya rin na kung saan siya ay nandito sa lupa, nagpapala, nagbibigay ng mensahe o kapahayagan sa sangkatauhan, ay wala siyang bukang bibig na pagpapakilala sa kanyang sarili, kundi siya ay sugo, kundi siya ay propeta. At ang pinakasentong aral nga po na kanyang daladala ay yung aral na kung saan itinuro ng mga propeta na nauna sa kanya. Itinuro ng mga sugo na nangauna sa kanya. Ano po ba yung mga sugo na nangauna sa kanya? Halimbawa po ang sugo na si Musa alayhisalam o si Moses sa ating kapanahunan. Tinawag natin si Moses. Ano po ba ang aral ni Moses? Napakalinaw po yan sa ating aklat na pinaniniwala ang Biblia. Mga minamahal ko mga kapatid na Kristiyano sa Deuteronomio sa 1:4 nang ipahayag ni Musa ang kautusan ng Diyos. Ang unang ipinahayag, sabi niya, Shema Israelo, Elohaymo Adonai Ehad.